reaction mo nung in-honor ka ni Will Mendoza? I don't want to comment on that. Sorry po. Last question na lang, Alden, how do you set your boundaries? Right now, because I underwent depression, mas kumapal siya. I don't let anyone in instantly. Parang yung things before na parang madali ako magtiwala is hindi na siya ganun ngayon. I keep my circle small. Paliit siya ng paliit as I grow old. So, isa yun sa mga protections ko, safeguards ko for me to be able not to experience all the bad things I've experienced in the past. What's in store pa for me? Yes, so it's currently we're going to be going to LA It's going to be shown on Netflix actually by the end of the year. Then we're doing one international show, actually show movie. And then I'll be doing one series, a series this year. Actually next year pala, and one movie this year that I'll be directing as well. So, yun for announcement. Hello, Kafden fans! So, marami ang dito, parang na-intriga na parang mensahe ito ni Sir Alden. Maliban dun kay Maine, no, na talagang tinanong ng interviewer na kung anong masabi niya tungkol sa pag-appreciate o pag-honor sa kanya ni Maine Mendoza dun nga sa podcast. Tapos sabi niya, ayaw niya mag-comment, no? Sorry for respect na lang, sabi ng gano'n ni Sir Alden. So which is, ang ganda ng kanyang approach at saka response dito mga customers about kay Ma'am Min. And tama nga naman kasi may asawa na yung tao. So let's respect na lang mga kasembreros. So, ganun po, no? And then, yun nga, no? Itong sinabi niya dito, parang tumatak na maliban dito sa pupunta siya ng LA sa Amerika mga kasembreros sa October for LA Film Festival mga kasembreros sa Out of Order nga niya na pelikula. Yung itong parang sabi niya dito na mas kumapal yung kanyang setting of boundaries kesa sa dati, no? Ngayon daw ay he doesn't let anyone na parang papasok na bigla sa buhay niya. Tapos yung dati daw kasi parang madali siya magtiwala, so hindi na daw ganun, parang mas makapal na yung boundaries niya ngayon. And as he grows older ay parang kumukonti or sumisikip or lumiliit yung circle of people or circle of friends na kanyang bilong mga kasembreros kung saan siya bilong. So para daw hindi niya na ma-experience yung dati niya na-experience niya depression, no, and lowest na parang rock bottom mga kasembreros na pagka-down ng kanyang mental health. So medyo maingay nga lang to, no, so pero ito po siya mga kasembreros. So marami ang naintriga na para ba ito kay Ma'am Catherine kasi dati talagang all out siya kanong birthday and so on, no, maraming mga ganap mga kasembreros dati sa kay Ma'am Catherine mga customers and sa kanyang glam team. So and siguro general na lang ito, hindi ito particular lang kay Ma'am Catherine, general na parang hindi na siya gaanong nakikipag-socialize, no, sa mga tao, mga kasembreros na ngayon talagang yung busy lang siya sa cycling, sa pagiging piloto and so on mga kasembreros, paggawa na pagtulong sa mga tao sa kanilang industry and so on. So ito yung sasabi niya, hindi naman siguro particular ito kay Ma'am Catherine lang kasi wala namang kasalanan si Ma'am Catherine tsaka kung sila man ay naging masaya that time, no, nung kasama pa sila and hanggang ngayon naman nagko-communicate sila, no, kasi after ng Hello Love Goodbye dati ay nandun naman yung pag-uusap and hindi lang naman matatapos agad-agad yung ganung friendship mga kasembreros na parang wala namang kasalanan ng bawat isa, no. They just went with the flow mga kasembreros ng kanilang tandem, no. And yung communication friendship ay hindi nawawala mga kasembreros kasi ngayon ay nasa season sila ng pag-aantay at saka they have to do and they do what they wanted, no, yung gusto nilang venture sa buhay. So yun ang kanilang ginagawa ngayon mga kasus. But the agreement, no, the mutual agreement
ay andon mga kasombrero. So ito po ang kanyang sinabi dito. So na-mention nga niya na pupunta sila sa LA, no, sa October, although matagal pa, mahigit isang buwan pa mga kasembreros, no. Pero abang-abang tayo dyan. Tapos sinabi rin niya dito na dead man siya sa mga bashers, no. Sabi niya, everyone is entitled sa kanilang mga opinion. Kaya suportahan na lang daw, sabing gano'n ni Sir Alden mga kasembreros. So sobrang bait talaga ni Sir Alden. And yun nga, no, talagang parang mas naging mature, no, yung kanyang mindset, and gan din si Ma'am Catherine. So si Ma'am Catherine parang bihira na din ngayon makapag-socialize apart sa kanyang mga kaibigan na sa kanyang kaibigan na sobrang close mga kasembreros na si Aris. So parang ganun nyo, parang pareho yung kanilang takbo ng path or daan ngayon mga kasembreros na parang may pattern mga kasembreros. So sobrang cute lang. And then ito, so next item natin. So si Sir Alden, no, spotted or nag-Instagram story siya kasama ang kanya mga cycling friends. Nag-picture sila, and then yung iba dito ay parang spotted or pinitik ng ibang mga photographer mga kasembreros. So andito sila sa parang cafe yata ito. Tapos so yun, so parang nag-stop over sila mga kasembreros. So parang normal lang sila dito, no, na nagkakape mga kasembreros. So ayun po. And then yung isa dito ay may caption pa siya, no, habang si Sir Alden ay nakatalikod. Sabi niya dito, habang nag-recovery ride ako, nakita ko si Alden Richards, nagkausap kami, napakabait. Sa Palo Alto daw siya nag-ride ngayon at tuwang-tuwa siya sa weather ngayon. Napansin ko rin habang nag-bike kami, marunong siya sa kalsada, nagha-hand sign. Sana ganito lahat ng siklista. Hopefully makaride kita soon, Sir Alden. Ride safe po sa inyo lagi. So si Patrick E ang nag-post nito mga kasembreros, no, sa kanyang Facebook account. And then ito, so nag-post din ng hindi ito. Ang kulit ito, ang post ni Sir Alden sa kanyang Instagram, parang Demon Slayer, parang ito, hindi ko kilala, parang nakita ko lang dun sa post or sa caption. So kung kaya nalaman ko na Demon Slayer pala ang tawag dito. So hindi ko kasi alam yung mga anime. So pero ito pa yung kulit lang, no. Ang cute na babaeng character mga kasembreros. And then ito, so nag-post ang isang admin na si Ma'am Catherine, no, at saka si Sir MJ Felipe. Pero alam ko throwback ito mga kasembreros, no. Hindi po ito recent. Ini-inform ko kasi baka magalit yung iba na dapat bago. And then yung Alpha Pro Dog Food, no, nag-post ng kanilang another teaser video mga kasembreros. Sabi ng post nila ay ngayong araw ng mga bayani, ipagdiwang rin natin sila, ang mga bantay, kaibigan at bayani ng tahanan. So yung mga aso nga natin mga kasembreros, no, na sila ang mga dakilang bantay natin mga kasembreros. Arf na kahol kunwari mga kasembreros ang kanilang caption dito. So bantay, kaibigan, bantay, kaibigan, bayani. So tapos may sombrero yung isang yung isang aso, sobrang cute lang. And then ito, sobrang cute na ginawa ng isang fan dito. Parang ginawa niyang shadow yung wedding nila Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden dun sa may Hello Love Again. Tapos yung nasa baba, parang faded siya na dito nagra-ride siya sa isang highway mga kasembreros. Parang nakasakay siya sa isang sasakyan, no? It's either kotse or motor mga kasembreros. So ang kulit lang, parang malalim, parang madilim yung sa baba niya mga kasembreros, no. Tapos sa gabi parang gabi na dito, hindi siya sunset basta gabi siya mga kasembreros, ganun po. Alright, so actually sa ating captain items, sinimot ko lang ito for today, pero may mga items pa tayo para bukas. Abang-abang po kayo. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 25, 2025. Nako po, National Heroes Day. Isang National Heroes Day or Araw ng mga Bayani sa atin pong lahat dyan. And sana po ay pagpalaan po. Isang blessed evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan natin, lalong-lalo po sa mga anak, ha. Ang title po, Nakakatakot. Proverbs 30 verse 17, the eye that mocks his father and scorns obedience to his mother, the ravens of the valley will pick it out and the young eagles will eat it. So,
nakakapanindig balahibo ang no, sa mga anak, mga kasembreros na lumalaban at nagiging rebelde sa kanilang mga magulang. So ito po ay tumutukoy, no, sa mga batang may isip na, no, at saka pwede, kung paano yung iba pwede na magdesisyon and so on, mga kasembreros. So sabi dito yung parang yung mata ng mga anak, grabe na, parang ano siya, na, parang sa pelikula mo lang na mapapanood dito na yung mata ng isang rebelding anak ay ipipick out o kung tatanggalin at saka tutukain ng mga uwak at saka yung ano, pero nakakapupulutan natin ng aral, mga kasembreros. So Proverbs 37, the 17 delivers a poignant message on the repercussions of disrespecting one's parents, using vivid imagery to underscore the gravity of honoring one's father and mother. So napakatindi nito, mga kasembreros, kasi ang pinakaunang commandment na may promise or pangako ay ang igalang mo ang iyong na magulang, no? Kasi haba ang iyong buhay. Pero ito rin yung parang pinakamalalang pinakamalalang disobedience sa isang anak na may danger, no? Grabe rin yung weight, yung bigat ng parusa sa mga sumusuway sa magulang, mga kasembreros. So sa ito yung hindi gaanong naunawaan ng mga kabataan ngayon, especially mga generation na hindi Christian, yung mga hindi nagbabasa ng Biblia. So they don't know the weight, no? Kung gaano kagrabe yung parusa ng mga batang sumusuway sa magulang. Well, no, kapag sinasabing magulang ay yung sa tama, no, hindi naman siguro tuturuan ng magulang na maging addict, no, or maging masama ang isang anak, kundi ito ay para sa kanilang ikabubuti. So kapag tinuruan ng mabuti tapos hindi pa rin sumunod, so merong kaparusahan, mga kasembreros, nag-aantay, and nakakatakot siya, no? In the broader biblical context, this verse aligns with the commandments emphasizing the significance of respecting parents as a foundational principle. So kasi ang natin, mga kasembreros, yan, ang ating Diyos Ama ay ama natin, no? Parang parent natin, mga kasembreros. Dito sa lupa, meron tayong biological parents, di ba? So, if we don't, kung hindi natin nirerespeto ang ating mga magulang, mas lalo natin hindi regagalang ang Panginoon. So, kung hindi natin ginagalang ang Panginoon, mas lalo natin hindi gagalang ang ating mga magulang. So, ganun po siya, mga kaswas. Kasi, kung ginagalang natin ang Panginoon, igagalang din natin ang ating mga magulang. So, kasi parang image siya, no? Yung ating mga magulang ay imahe ng Panginoon, mga kasembreros, when it comes to biological structure. So, ganun siya, mga kasembreros. Kasi nga, sila ang instrumento ng Panginoon kung bakit tayo isinilang sa mundong ito. So, kung wala yung ating mga magulang, wala tayo. So, well, sabi ng iba, kaya nga sila nag-asawa para magkaanak, so nung nagkaanak sa tos, gaganon ka. So, given na po yun, mga kasembreros. Pero, andito tayo para magmahal, no? Yan yung rason ng mga ng mga maling prinsipyo. And we understand kapag sila pa ay driven ng galit, sometimes may pinagugutan, no? Minsan may makaranasang ganito, ganyan. Pero at the end of the day, ang magulang kasi hindi nila kayang tiisin ng mga anak Ang mga anak kayang tiisin ng mga magulang. So, di ba? Talaga nangyayari yan sa mundo ngayon, even before, mga kasembreros. So, kung kaya napakaganda talaga na palakihin din ng ating mga anak talaga. Number one ko talaga na hindi lang suggestion, recommendation at saka encouragement na palakihin sila sa salita ng Panginoon, because kapag lumaki ang mga batang ito sa salita ng Panginoon, ay lalaki rin sila sa pag-ibig, sa pangunawa, sa humility, and so on, and care and concern, mga kasembreros. In today's society where individual pursuits often take precedence, the timeless value of honoring parents can sometimes be overshadowed. So talagang overshadowed, mga kasembreros. Lalo na may mga batas na bawal paluin ng anak, no? Bawal ang ganito, may human rights and so on. So, ano kasi yan ang bata, didiscipline mo siya out of love. Hindi siya out of harshness or out of kamay na bakal. Kasi dalawang bagay ang disiplina. May mga nagdidisiplina na puro disiplina lang, tapos hindi nararamdaman ng bata na kaya sila din disiplina dahil sa pag-ibig, no? Ang tingin nila sa mga magulang na stricto. Ang tingin nila sa nanay at tatay nila parang kontrabido. So, ibig sabihin, hindi na-emphasize nung maliit pa na, kunwari, 1 year old, 2 years old, 4, 5, 6, 7, 8, ganon. Hindi na-emphasize sa kanila na kaya sila dinidisiplina at tinuturuan at i-correct, no? Dahil mahal sila. Ang natanim lang siguro sa kanila ay yung pagiging harsh, no? At saka pagiging brutal ng kanilang nanay at saka tatay. At saka pagiging bungera siguro, no? May mga ganong scenario. Pero kung natanamihan sila na, bakit ka disiplina? Kasi mahal ka, kasi dapat itama, kasi pag naging nakagawian mo yan, naging ugali mo yan paglaki,
So, hindi yung tama sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos, of course, no? Consider the scenario of a driven professional who neglects their elderly parents in the pursuit of success only to realize the emptiness of achievements without the foundational love and support of the family. So, nangyari yung ganito na yung mga tao sa sobrang busy, yung anak sa sobrang busy, professional na, for example, nag-aral tapos nagtrabaho. So, their professional career and pursuit sa buhay, successful sila, pero yung care, yung concern, yung foundational love na dapat ay mapanandoon sa suporta sa family, sa magulang, no, sa nanay, sa tatay ay wala. So empty pa rin siya, mga kasambres. At the end of the day, hindi naman, although yes, mahalaga na meron tayong profession, meron tayong pinagkakakitaan, meron tayong source of income, pumapasok tayo sa trabaho, tama po yun. Pero pag yun lang, dun lang nakafocus at hindi sa hindi natin minamahal ang ating magulang, ay dun po tayo, parang may kulang talaga siya, mga kasambres. Kasi at the end of the day, kapag namatay tayo, hindi mo naman ipapatawag yung ginto ko, yung kotse ko, titingnan ko muna bago ako mamatay, o yung aking bagong property, titingnan ko muna bago. Hindi, titipunin mo naman yung mga anak mo, yung kamag-anak mo, kung bedridden ka na, so sila yung nasa tabi mo bago kabawian ng buhay. So, yun po yung realidad at katotohanan na dapat po nating in-embrace sa ating isipan at sa ating buhay as a whole. This verse acts as a wake-up call, prompting individuals to prioritize and cherish those who have nurtured and stood by them. So, ako po kasi ay lumaki ako sa aking tiya, no, sa father side, mga kasombrero, sa Cotabato or sa Isulan, Sultan Kudarat. So, well, of course, namahal ako ng nanay ko kasi nangyari lang, parang nasanay ako doon sa lugar na yon, kung kaya hinayaan na ako, mga kaso. Although maraming beses akong kinuha ng nanay ko na dito na sa Davao, no, dito sa Davao. So, pero doon pa rin ako parang naging matikas ang ulo ko that time, mga kaso, nung bata pa ako. Kasi nasanay na ako doon, tas yung paaralan, yung tas accessible yung mga bagay-bagay. Dito kasi dati talagang hanggang ngayon, binabaha pa rin, mga kasambreros. So yun, no? Pero, nakita ko dito na kahit na sino pala yung guardian, for example, kasabi dito, cherish those who have nurtured and stood by them. So, yung naging guardian natin, for example, hindi man natin sila mga biological parents, ay mahalin natin sila. Okay? Huwag tayo maging rebelde kasi nga sabi dito, the eye that mocks a father, kahit na yung paningin lang natin ay masakit sa ating mga magulang, at saka meron tayong hinanakit na hindi nagpapatawad, ay meron pong talagang kalalagyan, mga kasembreros, no, nakakatakot na parusa ng Panginoon. And ang Proverbs 30 verse 17 encapsulates a powerful call to honor and respect our parents, urging introspection on our attitudes and behaviors towards those who have nurtured and guided us. Napakaganda kasi hindi natin ni-realize yan nung maliit pa tayo na grabe yung kanilang sakripisyo, yung isisilang ka pa lang, yung nasa tiyan ka pa lang. So of course, sabihin natin na sinilang naman tayo, so utang na loob pa natin sa kanila, naging anak na tayo, naging instrumento nga sila ng Panginoon. Kasi kung hindi mo ma-deny na magulang pa natin sila, balik rin natin ang mundo, nanay at tatay pa rin natin sila, kahit na may kasalanan sila. So, although bihira na lang talaga yun ang magpatawad, in spite of the shortcomings na magulang, kasalanan na magulang, so, at the end of the day, nanay at tatay mo pa rin sila, at sila ang ginamit ng Panginoon para tayo ay mabuhay sa mundong ito at maisilang at malasap ang buhay na meron tayo ngayon. Alright? So kung kaya matakot tayo sa nakakatakot na nag-aantay na parusa sa mga taong hindi gumagalang, no, at hindi nagmamahal sa kanilang mga magulang